Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Goyo. Taong 1977, Southern Visayas. Goyo, halika nga dito. Tulungan mo muna ako. Nagkamali yata ako ng buhat. Hindi ko maigalaw ang balakang ko. Aray! Wika ng tindera ng isda nang makita si Goyo. Nagpatulong ang ale sa binata dahil tila naipitan ito ng ugat sa pagbubuhat ng mga paninda. Aling Berta, bakit po kayong naglalako niyan? Asan po ba si Mang Baldo? Ang laki ng katawan ng asawa niyo, hinahayaan niyo maging batugan. Wika ni Goyo habang naglalakad papalapit sa ale. Matagal ng tindera si Aling Berta. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kabaryo kung gaano kabatugan ang asawa nito. Madalas makita sa sabungan at sugalan, habang si Aling Berta naman halos magkandakuba na sa pagkayod. Bagamat kinaiinisan ng mga kabaryo, wala naman silang magawa dahil mismong si Aling Berta ang kumukonsinti sa asawa. Hayaan mo na lang, iho. Magbabago din yan. O siya, sige na't ayos na ako dito. Magpapahinga lang ako. Pagkatapos magsisimula na ulit akong maglako. Wika ni Aling Berta. Goyo, mabuti naman nakita kita. Iho, makikisuyo lang sana ako. May mga kailangan akong halamang ugat madami pa akong ginagawa kaya hindi ko pa maasikaso. Baka pwede mo kong ikuha nitong mga nakalista. Wika ni Mang Boy, ang binansagang duwag na manggagamot sa baryo. Asos, ang sabihin mo, boy, takot ka lang pumunta ng mag-isa sa gubat. Kailan ka ba nagpunta sa kakahuyan? Aber. Sita ni Aling Berta. Natawa naman si Goyo at kinuha ang listahan sa manggagamot. Wala nang ibang nauutusan ang matanda kundi ang binata. Ako na pong bahala dito, Mang Boy. Mamaya idadaan ko na lang po sa bahay nyo. Ihanda nyo na lang po yung pambayad Dating gawi po. Wika ni Goyo. Hindi salapi ang hinihingi ng binata, kundi ang paborito niya na ginataang saging na saba na ginagawa ng matanda. Bandang tanghali nang magpunta si Goyo sa kakahuyan, isinabay na din niya ang pangunguha ng kahoy na panggatong sa tahanan. Meron lamang 4 na oras si Goyo sa kakahuyan dahil delikadong magpaabot ng takip silim sa gubat. Pinamumugaran ito ng uri ng aswang na hayop lamang sa gubat ang ginagawang pangkonsumo. Iniiwasan ng mga residenteng makatagpo ang nilalang dahil sa pangamba na sa oras na makatikim ito ng sariwang karne ng tao, mag-uumpisa na itong maghanap ng mabibiktima. Bibihira din ang mga nangangaso sa kakahuyan. Ayaw nilang masira ang balanse sa lugar. Sa oras na maubos ang mga hayop, sila na ang isusunod na mga aswang. Mukhang mas marami itong pinapakuha ni Mang Boy ngayon kumpara sa nung nakaraang araw. Siguro mas madami ang mga pasyente ngayon. Ito na nga muna ang uunahin ko bago yung panggatong. Mahihirapan na akong maghanap ng mga halaman mamaya Wika ni Goyo sa sarili. Bukod sa kanya,
Wala nang iba pang malakas ang loob na mag-isang gumagala sa gubat. Sa paniniwala ng iba, naroon lamang ang aswang at nagbabantay kahit umaga. Samantalang si Goyo naman, may prinsipyo na tsaka lang siya maniniwala sa oras na makita niya mismo ang isang bagay. Naging abala si Goyo sa pangungulekta ng mga halamang gamot hanggang sa nakarinig ito ng tila nag-uusap, hindi kalayuan sa kanya. Marahang gumapang si Goyo sa mga halaman, nagtago sa malaking puno. Tinignan kung saan nanggagaling ang tinig. Napatakip ng bibig si Goyo nang makitang kausap ng matadero sa palengke na si Mang Adan, ang kilalang itim na mangkukulam sa baryo na si Tandang Inosensyo. Hindi naiwasan ni Goyo na maging mausisa. Pinakinggan niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Tay, bakit po bumaba pa kayo dito? Baka mamaya may makakita na magkasama tayo. Alam mo namang, malalim ang galit sa'yo ng mga taga-baryo. Dapat hinintay nyo na lang akong umuwi sa atin. Wika ni Mang Adan. Labis ang pagkabigla ni Goyo ng mga sandaling yun nang malaman na anak pala ni Tandang Inosensyo ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat na bilihan ng karne. Huwag kang mag-alala. Walang makakakilala sa akin kapag nasa baryo na ako. Matagal na din akong hindi nakakapasyal. Isa pa, may mga bagong yanggaw na gumagala sa baryo. Tugon ni Tandang Inosensyo. Teka, ano bang nangyayari? Kung gayon, aswang din si Mang Adan. Isa pa paanong may mga bagong yanggaw? Wala namang napapabalitang aswang sa baryo. Kailangang malaman ito ni Mang Boy. Wika ni Goyo sa sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatapak ng sanga ang binata. Dahil dito napatingin sa kinaroroonan niya ang nag-uusap. Sinong nandyan? Magpakita ka sa akin. Sigaw ng matadero. Mabilis namang lumayo si Goyo sa lugar. Nang medyo makalayo, kumaripas na ito ng takbo. Walang lingon-lingon hanggang sa makarating sa labasan ng kakahuyan. Naiwan ni Goyo ang mga panggatong at ang daladala lamang ay yung mga halamang pinakuha ng manggagamot. Naisip ng binata na sa oras na makilala siya ng mga ito, siguradong hindi magiging maganda ang kahihinatnan niya. Hindi ako makapaniwala. Kasabot ng mangkukulam si Mang Adan. Kung may bagong yanggaw, siguradong sila din ang may kagagawan nun. Wika ni Goyo sa sarili. Kagad niyang naisip na maaaring pinapadaan sa kanya ang pangyayanggaw ni Mang Adan. Nang makarating sa baryo, kagad niyang pinuntahan si Mang Boy. Oh, ano nangyari sa'yo, bata ka? Namumutla yung mukha mo. Tsaka bakit parang hingal na hingal ka? Tanong ni Mang Boy. Mang Boy, kanina po sa gubat, nakita ko si Mang Adan, yung matadero sa palengke. Tinawag niyang tatay si Tandang Inosensyo, yung mangkukulam na aswang. Narinig ko po mismo sa kanya, may mga bagong yanggaw dito sa baryo. Ano pong gagawin natin? Dapat na po ba natin ipagsabi sa mga kabaryo natin? Tugon ni Goyo. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Goyo? Masama ang magbintang. At isa pa alam mo naman kung gaano kabait si Adan. Muling tanong na matanda.
Nais niyang siguraduhin sa binata ang sinasabi nito. Iginiit ni Goyo na totoo ang sinasabi. Sigurado at walang dudang si Mang Adan nga ang nakita niyang kausap ng mangkukulam. Kung totoo nga po yung sinasabi ng mangkukulam, namimiligro po ang lugar natin sa mga bagong aswang. Mang Boy, ano pong gagawin natin? Tanong ni Goyo. Nanatiling tahimik si Mang Boy at nag-iisip. Samantalang si Goyo naman, labis ang pag-aalala. Umuwi na muna ito ng tahanan. Nadatnan niyang nagluluto ang ina ng ginataang saba na paborito ni Goyo. Sa bakuran pa lamang naaamoy niya na ito. O Goyo, nariyan ka na pala anak. Alam mo bang nagluto ko ng paborito mong merienda? Mabuti pa, maghugas ka muna ng kamay mo. Sabayan mo kami ng tatay mo sa pagkain. Celso, halika na sabay na tayo ng anak mong magmerienda. Wika ni Nanay Teresa. Nag-iisang anak ng mag-asawang Celso at Teresa si Goyo. Kaya hanggat kaya, nais nilang palaging naibibigay ang hiling ng anak. Kagad namang sumunod si Goyo. Naisip niyang sabihin ang mga nalaman habang nagmemerienda. O Goyo, nakausap ko si Aling Berta kanina nung bumili ako ng isda. Baka pwedeng bawasan mo ang pagpunta sa Kakahuyan para sa matandang si Mang Boy. Ang alam ko nasa pinakamasukal na parte ng gubat yung minapahanap niyang mga halaman. May dahilan kung bakit pati siya naduduwag magpunta doon. Sabay bukana lang madami namang makukuhang panggatong. Huwag ka na masyadong lumalim pa. Naiintindihan mo ba? Wika ni Tatay Celso. Opo tay. Tsaka kanina po, habang nangunguha ako ng mga halamang gamot, nakita ko si Mang Adan. Kausap yung kilalang mangkukulam na aswang sa baryo natin. Si Tandang Inocencio. Hindi ko po sinasadyang marinig yung usapan nila. Anak pala ng mangkukulam si Mang Adan tay. Narinig ko din po na may bagong yanggaw sa baryo. Malamang po, pinapadaan niya sa mga tinda niyang karne. Tugon ni Goyo. Nang matapos magsalita, kagad niyang kinain ang merienda. Bagamat nag-aalala sa mga nalaman, hindi naman niya naiwasang matakam sa amoy ng ginataan. Totoo ba yung sinasabi mo anak? Delikado pala Celso. Suki pa naman tayo ng Adan na yan. Kaya mula ngayon, umiwas na lang muna tayo sa palengke ha. Tama na yung mga isdang lako ni Aling Berta. O kaya yung mga gulay dyan na tanim natin. Mahirap na. Baka mahawa pa tayo ng pagkaaswang. Nasabi mo na ba dito kay Mang Boy? Tanong ng ina. Opo, Nay. Kaso, hindi pa po sumasagot Kaya umuwi na lang muna ako. Paanong sasagot yun? Siguradong naduduwag na naman siya. Parang noong nakaraang 10 taon. May nanalasa na 2 manananggal. Nauna pang magtago sa bahay nila yung si Mang Boy. Iniwang kaming mga residente para tugisin yung aswag. Hindi natin maaasahan yung si Mang Boy pagdating sa mga ganyang bagay. Sa panggagamot, oo. Pero kapag tungkol sa mga aswang, wala na yung pag-asa. Ewan ko ba? Sabi pa nga ni tatay napakatapang na tao niya noong kapanahunan nila. Mag-isa nga daw niyang sinugod yung kuta ng mga abwak para bawiin yung kinuhang bata sa baryo. Pero wala namang makapagsabi kung bakit bigla na lang siyang naging duwag. Banat ng ama. Dahil sa mga narinig ni Goyo, napaisip ito kung ano nga bang dahilan kung bakit ito nangyari kay Mang Boy.
Bakit bigla na lang itong nabansag ang duwag na albularyo? Matapos makakain, naglakad-lakad muna si Goyo sa labas ng tahanan. Bumigat ang tiyan nito dahil sa dami ng nakain. O Goyo, mabutit nakita kita. Ikaw na lang ang mag-abot nitong kulang ko sa tatay mo. Hindi na ako sasaglit pa sa inyo. Madami pa akong kailangang gawin sa bahay Mabuti na lang nakasalubong kita. Nakita ko nga pala si Mang Boy kanina. Kulang ba yung kinuha mong mga halamang gamot? Napilitang pumasok sa kakahuyan. Tanong ni Aling Berta. Hindi po. Sapat na po yung binigay ko ha. Sa totoo lang, sobra pa nga po yun Bakit kaya? Kahit kailan, hindi ko pa siya nakitang pumunta sa gubat Wika ni Goyo sa sarili. Hindi niya masagot ng direkta ang Ale dahil sa pag-isip. Hoy Goyo, kinakausap kita. Ay nako, nasa na naman napunta yung isip mo? Natutulala ka na lang bigla sa gitna ng daan. O siya, madami pa akong kailangang gawin. Maiwan na kita. Sita ni Aling Berta. Matapos magpaalam ng Ale, nagpatuloy na sa paglalakad si Goyo habang iniisip kung anong posibleng dahilan ng pagpunta ng matanda sa gubat. Nagpa siya itong puntahan si Mang Boy para malaman mismo kung kamusta na ang matanda at kung nakabalik na mula sa gubat. Alam ni Goyo kung gaano kadelikado ang kagubatan, lalo na sa nangyari kanina. Nang marating ni Goyo ang tahanan ni Mang Boy, nakasara ang tarangkahan ng bakuran. Wala pa si Mang Boy? Huwag mo sabihing nasa kakawian pa din siya sa mga oras na to. Halos magagabi na. Tanong ni Goyo sa sarili. Nag-aalala ito sa kalagayan ng matanda. Iniisip niya kung ano ang posibleng ginagawa ng duwag na albularyo sa loob ng gubat. Mag-isa lamang ito at malapit nang magdilim ang paligid. Matyagang naghintay si Goyo sa labas ng tahanan ng matanda. Naiisip niyang hintayin ito sandali. Kung wala pa rin ito pagsapit ng ilang oras, ipapaalam niya yon sa ama. Baka nangangailangan na ng tulong si Mang Boy at nasa panganib ang buhay. Nang mainip sa paghihintay, minabuti na ng binatang umuwi ng tahanan. Tay, nanggaling po ako sa bahay ni Mang Boy. Wala pa din pong tao sa bahay niya Kaninang hapon po, nakita po siya ni Aling Berta na pumasok sa kakahuyan. Baka po kung napano na. Wika ni Goyo. Baka naman, namamasyal lang sa baryo. Imposibleng magpagabi yun sa gubat anak. Hindi nga yun tumatapak sa bukanan ng kakahuyan kahit umaga Pero sige, para sa ikakatahimik mo, halika. Magpapasama tayo sa mga kabaryo natin. Ipagtanong na din natin kung may nakakita ba kay Mang Boy. Tugon ni Tatay Celso. Nagbihis lang ito at kinausap ang iilan sa mga residenteng lalaki. Nagpapasama itong puntahan ang bahay ni Mang Boy. Sa oras na wala pa din ito doon, susubukan nilang tignan sa may labasan lamang ng kakahuyan at baka napano na ang matanda. Kagad naman silang pumunta sa tahanan ng manggagamot. Ngunit tama si Goyo. Wala pa rin si Mang Boy sa tahanan. Nagtataka ang mga ito dahil hindi naman lumalabas ang matanda ng ganong oras. Nagpasya silang pumunta sa kakahuyan. Ngunit habang papakyat sila, nasa lubong na nila si Mang Boy.
naglalakad palabas ng gubat. Nang mailawan ito ng sulo, nagulat ang lahat nang makita ang matanda na puno ng mga galos sa katawan niya. Hindi naman nila malaman kung saan nanggaling ang mga natamong pinsala ng manggagamot. O Mang Boy, ano bang nangyari sa inyo? Sinong may gawa niyan? Tanong ni Tatay Celso sa matanda. Wala to. Huwag kayong mag-alala. Nasabit lang ako sa mga matitinik na baging sa kakahuyan. Kaya inabot na ako ng gabi. Ang mabuti pa, halina kayo. Nakakatakot dito sa gubat. Tugon ng matanda. Na tila hindi alintana ang mga natamong sugat sa katawan. Ngunit hindi naniniwala si Goyo sa dahilan ng matanda. Kabisado niya ang gubat sa pagpapabalik-balik sa lugar. Alam niya kung ano ang sugat na matatamo sa mga baging. Mang Boy, ano po bang ginagawa niyo sa loob ng kakahuyan? Ba't ngayon lang ho kayo nakauwi? Malalim na po yung gabi oh. Akala po namin napano ka na eh. Tanong ni Goyo habang nakatitig lamang sa matanda. Tila may tinatakpan itong sugat sa kaliwang braso. Nanlaki ang mga mata ni Goyo nang matitigang mabuti na napakalalim pala ng pinsala. May nakalimutan akong ipakuha sa'yo. Kaso hindi kita nakita eh. Kaya ako na lang ang naglakas loob na pumasok sa gubat. Sayang naman yung mga inihanda kong gamot. Masisira kapag hindi kumpleto ang sangkap. Pero ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Tsaka ayoko nang bumalik doon. Nakakatakot talaga sa gubat. Akala ko nga eh, mamamatay na ako sa mga bagay na pumupulupot sa akin. Tugon ni Mang Boy. Sa ulitin Mang Boy, magpasama ka na lang po. Matanda na kayo eh. Alam naman natin hindi na kayo sanay sa mga ganyang gawain. Nakahanda naman po kaming tumulong. Lalo na't para naman yan sa gamot na ginagamit mo para sa mga kabaryo natin. Tugon ni Tatay Celso. Nang maihatid nila ang matanda sa tahanan, kagad namang nagpaalam ang mag-ama na umuwi na. Tay, naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Mang Boy? Sa tagal ko po sa gubat na yan eh. Ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng ganong kagrabing sugat. Mukha po siyang sinalakay na mabangis na hayop eh. Tanong ni Goyo. Hindi ko din alam anak. Kahit ako, nahihirapan ding paniwalaan ang sinabi ni Mang Boy. Pero kung ano man yan, siguradong may dahilan ng matanda kaya igalang mo na lang. Tugon ni Tatay Celso. Ngunit nang makarating sila sa tahanan, naroon si Aling Berta kasama si Nanay Teresa. Kasalukuyang pinapainom ng ale ang ina ng binata. O Nay, ano pong nangyari? Tanong ni Goyo. Aling Berta, ano po ba talagang nangyari? Bakit po kayo nasa labas? Muling tanong ni Tatay Celso. Ngunit parehas na hindi makatugon ang dalawa. Napansin nila ang labis na pamumutla at pag-iyak ni Nanay Teresa. Habang si Aling Berta naman, patuloy lamang sa panginginig. Nataranta na ang dalawa. Nais nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Naisip ni Tatay Celso na baka may masamang loob na pumasok ng tahanan. Inikot pa ng ama ang buong paligid ng kabahayan upang masigurado na walang tao doon o kung ano paman. Aling Berta, ano po bang nangyari dito? Ayos lang po ba si nanay?
Muling tanong ni Goyo. Ngunit walang pagbabago sa dalawa. Labis na pagkabigla lamang at takot ang makikita sa itsura ng mga ito. Hanggang sa napasigaw ang ama at tinawag si Goyo. Kaagad namang tumakbo ang binata sa likod bahay. Mabilis niyang pinuntahan ng ama dahil sa pag-aalala. Mula doon, may malaking butas papasok ng tahanan. Tila sinadyang sinira at kita pa ang mga bakas ng kamay na may dugo. Tay, ano po yan? Sinong may gawa niyan sa bahay natin? Tanong ni Goyo. Hindi ko din alam, anak. Pero sigurado ako, may kinalaman yan sa nangyari sa nanay mo at kay Aling Berta. Bilisan mo. Pakikuha ng mga kagamitan ko. Kailangan na natin yang matapalan bago bumalik yung gumawa nito. Tugon ni Tatay Celso. Kaagad namang kumilos si Goyo. Kinuha ang mga kagamitan ng ama at mga retaso ng kahoy. Nang matapos ang mag-ama sa pagkukumpuni, sakto namang kumalma na si Nanay Teresa at Aling Berta. Aling Berta, ayos na po ba kayo? Ano po ba talagang nangyari dito? Bakit may malaking butas sa likod bahay? Tanong ni Tatay Celso. Kanina, pauwi na sana ako. Bigla ko na lang nasa lubong itong si Teresa. Hingal na hingal at umiiyak. Akala ko nga nag-away kayong dalawa. Nakapaalam, umiiyak at may dugo sa muka. Hanggang sa napansin ko na may nakasunod na aswang sa kanya. Mabuti na lang. Dala ko itong mga pinamili kong bawang. Kung hindi, baka napano na kaming dalawa. Pinagbabato ko ba naman ang bawang Ewan ko na lang kung hindi siya umatras. Pagpapaliwanag ni Aling Berta. Umiiyak si Nanay Teresa habang nagkukwento. Ayon dito, habang abala sa kusina at naghahanda ng hapunan, nakarinig siya ng pagsitsit mula sa likod bahay. Buong akala ng ina, si Goyo lamang yun at binibiro siya. Sinuway pa niya ito at sinabihang mas mabuti kung pumasok na lamang ng tahanan. Bahagyang tumigil ang pagsitsit. Ngunit bigla na lang may bumangga ng malakas sa dingding. Tumambad sa kanya ang napakapangit na nilalang. Naglalaway ang bibig habang namumula naman ang mga mata. Mabuti na lamang, may hawak siya noong kutsilyo dahil nagbabalat ito ng gulay. Nagawa niya itong mahiwa habang nakapatong sa kanya ang aswang. Nang mawalan ito ng balanse, saka na siya tumakbo papalabas. Dito niya nakasalubong si Aling Berta na pauwi na ng tahanan. Tay, mukhang tama nga po yung narinig ko sa gubat. May mga aswang na dito sa baryo natin. Nayanggo na nila Mang Adan. Tay, anong gagawin natin? Paano kapag binalikan tayo ng aswang na yun? Tanong ni Goyo. Napapaisip din ng ama. Bakit naman ang asawa ang punteriya ng mga ito? Imposible din namang nagkataon lamang yun. Susubukan kong kausapin si Mang Boy bukas. Magtatanong ako kung ano ang magandang pangontra sa mga aswang na yan. Ang mabuti pa, pumasok na kayo, Goyo. Samahan mo ang nanay mo at ihahatid ko lang si Aling Berta. Tara na po, Aling Berta. Ihahatid ko na po kayo sa bahay niyo. Wika ni Tatay Celso. Kaagad namang pumasok si Goyo at si Nanay Teresa sa tahanan. Ikinandado lahat ng bintana at pintuan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakabalik na si Tatay Celso.
May dala pa itong mga bawang pangontra sa aswang kung sakaling may makasalubong. Kinaumagahan, bago pumunta kay Mang Boy, nagpatingin muna sila Celso sa bayan. May kutob siya kung bakit sinugod ng nilalang ang asawa. Hindi naman nagkamali si Tatay Celso. Buntis si Teresa. Sigurado itong iyon ang dahilan kung bakit sa dami ng mga taga-baryo, si Nanay Teresa ang punteriya nito. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko, Teresa. Simula ngayon, kailangan na nating magdoble ingat. Malaki ang posibilidad na bumalik yung aswang. Kaya ang mabuti pa, dumaan na muna tayo kay Mang Boy nang makahingi man lang ng mga pangontra. Mahirap na. Ilang taon din bago nasundan si Goyo. Mungkahi ni Tatay Celso. Tay, sana nga po babae yung maging anak ni Nanay para may kasama na siya sa bahay kapag wala tayo. Tugon ni Goyo. Magkakasama namang pumunta ang pamilya sa tahanan ni Mang Boy. Nang makarating sila sa lugar, nakita nila na may mga nauna pang pasyenteng nakapila. Ramdam nila na iisa lamang ang dahilan ng mga tao sa pagpunta doon. Tay, mukhang lahat ng nandito mga buntis po. Ibig sabihin ba nito, pareho sila ni Nanay na inaswang kagabi? Kung gayon, hindi lang po iisa ang aswang sa baryo natin. Wika ni Goyo. Hindi naman nagkamali ang binata. Totoong mga buntis lamang ang naroon at nagpapatingin sa albularyo. Mang Boy, hindi ko na po siguro kailangan ipaliwanag kung bakit kami narito. Sa dami ng mga pasyente mo alam mo na po siguro ang problema. Wika ni Tatay Celso. Tumango naman ang matanda bilang pagsang-ayon. Pareho ang insidenteng nangyari sa mga buntis sa baryo. Mukhang hindi lang iisa ang aswang. Palakas ang kutob ko. Nasa kagubatan ng kuta at hindi sila mga taga rito. Base sa mga nakausap kong buntis matagal ng aswang ang mga sumalakay kagabi. Kung nagkataong mga bagong yanggaw ang mga yon, siguradong hindi lang mga buntis ang inaatake nila. Kaya Celso, ang mabuti pa, wag mo na munang iiwanan ng asawa mo sa mga susunod na araw. Mas mabuti nang kasama ka ni Teresa sa bahay ninyo, kahit hanggang humupa lang ang pananalasa ng mga dayong aswang. Payo ni Mang Boy. Bukod dito, nagbigay din ng matanda ng mga pangontra sa aswang, pati na rin ng sandatang magagamit ni Tatay Celso kung sakaling balikan sila ng aswang. Goyo, ang mabuti pa, mauna ka na sa bahay. Pero bumili ka ng asin at bawang. Manguha ka na rin ng mga bagakay. Mamaya, patutulisin natin ang mga yon pagdating ko. Utos ng ama. Kagad namang sumunod si Goyo. Pumunta muna ito sa palengke para bilhin ang mga bilin ng ama. Habang papauwi, may nakasalubong itong lalaki na tila bago lamang sa baryo. Boy, maaari bang manaman kung saan dito makikita ang kapitan niyo? May kailangan lang ako sa kanya. Kanina pa ako umiikot sa paghahanap Walang kumakausap sa akin. Tanong ng lalaki. Natural lamang na hindi siya kausapin ng mga taga-baryo. Isa itong dayo at nataon sa pananalasa ng mga aswang sa lugar. Hirap magtiwala ang mga residente sa bagong muka. Ngunit likas kay Goyo ang pagiging matulungin
at magalang sa kapwa. Sino po ba kayo? Tsaka anong kailangan mo sa kapitan? Pasensya na po kayo sa mga kabaryo ko ha. Kagabi lang, nanalasa po yung mga dayong aswang sa baryo namin. Puntirya yung mga buntis. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao na hindi ka kausapin. Baka mamaya isa ka sa mga aswang. Pero hindi ako natatakot sa'yo ha. Tugon ni Goyo. Natawa naman ito sa mga narinig mula kay Goyo. Ano ka ba? Boy, hindi mo kailangang matakot. Sinisigurado ko sa'yong hindi ako aswang. Kakampi ako. Tsaka mabuti naman. Ikaw na mismo ang nagkumpirma ng presensya ng mga aswang dito sa lugar niyo. Ako nga pala si Nathaniel. Palaboy sa umaga. Manunugis naman ang aswang sa gabi. Nandito ako para tugisin ang grupo ng mga aswang na nananalasa sa isang baryo. Bago dito sa lugar niyo, malaki ang pinsalang iniwan nila doon. Kaya binayaran ako ng mga taga-baryo para masupil ang mga aswang nang hindi na makapangbiktima pa ng mga tao. Ngayon tungkol sa tanong ko, maaari mo ba akong samahan sa bahay ng kapitan niyo? Mabilis ang oras. Gusto ko sana siyang makausap bago pa man lumubog ang araw. Tugon ni Mang Nathaniel. Saglit na natigilan si Goyo at nakatitig lamang sa lalaki. Hirap itong paniwalaan na ang patpating nasa harapan niya ay isang manunugis ng aswang. Tila isang suntok lamang dito ay kagad na itong babagsak. Mang Nathaniel, mawalang galang na po ha. Pero parang mas mukha po kayong gutom na aswang kaysa sa manunugis eh. Sigurado po ba kayong kaya niyong patayin yung mga aswang na nanggagambala sa amin? Di bale na nga. Halipo kayo. Sasamahan kita sa bahay ni Kapitan. Bilisan lang po natin ha. Iuwi ko pa sa amin itong mga bawang at asin pangontra sa aswang eh. Ito po. Sige nga. Hawakan mo tong asin kung hindi ka talaga aswang. Hamon ni Goyo. Wala namang pagdadalawang isip si Nathaniel na kumuha ng kapiranggot na asin at dinilaan. Dahil sa nakita, nakumbinsi ang binata na hindi nga aswang si Nathaniel. Nang makarating naman sila sa tahanan ng kapitan, saglit na nakinig si Goyo sa usapan. Nalaman nitong nagpapaalam lamang si Nathaniel sa gagawing pagtugis sa mga aswang sa baryo bilang pagbibigay respeto sa namumuno sa lugar. Hindi na inantay pa ni Goyo ang buong detalye. Kailangan pa niyang manguha ng mga bagakay. Mag-aalas 3 nang makauwi si Goyo. Naroon na rin sa tahanan ang ama. Saan nga ba nang galing? Nauna pa ako sa'yo. Nakapanguha na ako ng mga bagakay oh. Ikaw talaga. Sinamahan mo na naman yata ng gala ang utos ko sa'yo. Wika ni Tatay Celso. Ay, hindi po tay. May nakasalubong po akong lalaki. Nagpapasama po kila Kapitan. Tay, hindi po kayo maniniwala sa nalaman ko. Itong si Mang Nathaniel, yung dayong sinamahan ko kay Kapitan, manunugis po ng aswang. Narito po siya para tugisin yung mga dayong aswang na naghahanap ng mabibiktima. Nagpunta lang po siya kila Kapitan para magpaalam sa gagawin niya eh. Sa wakas tay, may lalaban na sa mga salot na aswang. Hindi rin magtatagal eh. Magiging tahimik na ulit dito. Wika ni Goyo. Kahit meron pa ring alinlangan, mas pinili ng binata na magtiwala sa manunugis na si Mang Nathaniel. Dahil para sa kanya, mas mabuti nang may maaasahan kahit papano kesa wala. Pagsapit ng gabi, nakapaghanda na sila Goyo. Dinoble nila ang harang sa dingding sa likod bahay para hindi ito magawa pang sirain ng aswang.
Nagpalitan silang mag-ama sa pagbabantay kay Nanay Teresa. Habang nag-uusap, nakarinig ito ng naglalakad na tao sa kalsada. Kagad naman itong sinilip ni Goyo. Nakilala niya kung sino yun. Naroon na si Mang Nathaniel. Nag-uumpisa ng manugis ng aswang. Lalampas na sana ito sa tahanan. Biglang tumigil ang matanda sa tapat nila. Inilabas ang dalang patalim na tila kumikislap kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Matapos yon, isang malakas na pag-angil ang narinig nila Goyo. Kasabay ng nilalanga na lumundag mula sa bubungan papalapit sa manunugis. Mabilis namang kumilos si Mang Nathaniel. Nakipaglaban sa nilalang na noon lamang nakita ni Goyo. Mas matangkad pa ito sa manunugis. Sa tingin pa ng binata, dehado ito sa nilalang. Lamang sa haba ng kamay ang aswang at dagdag pa dyan na mas malapad ang katawan. Ngunit ipinamalas ni Mang Nathaniel ang bagsik ng manunugis. Tila nananaginip lamang si Goyo habang pinagmamasdan ang liksi ni Mang Nathaniel. Tila sumasayaw lamang ito habang sinasabayan ang mga pag-atake ng aswang. Namangha si Goyo. Naisip niyang tama ang pagtitiwala kay Mang Nathaniel. Mukhang kaya nitong sugpuin ang aswang. Nang masugatan ng manunugis ang nilalang, narinig pa ni Goyo na tila hinahamon pa ni Mang Nathaniel ang aswang na mas galingan pa. Hanggang siya nga na lang ba, aswang? Mukhang mapalad lang kayo. Wala ako sa baryong nauna niyong nabiktima. Kung wala ka nang ilalakas pa dyan, tatapusin ko na to. Marami pa akong papatayin kalahi mo. Wika ni Mang Nathaniel. Tay, walang laban yung aswang kay Mang Nathaniel, oh. Mukhang tatapusin niya na yung aswang na yun, oh. Wika ni Goyo. Hindi naman ito nagkamali. Itinaas na ni Mang Nathaniel ang sandata. Mabilis na hiniwa ang katawan ng aswang. Napakahina. Wala naman pala kayong ibubuga kapag mag-isa lang kayo. Lilibangin ko na lang ang sarili ko sa pagtapos sa inyo. Wika ng manunugis. Habang naglalakad papalayo si Mang Nathaniel sa tahanan nila Goyo, bigla itong napaiwas ng mabilis at napaatras. Maging si Goyo na nasa bintana, nagulat sa bigla ang pag-atras ni Mang Nathaniel. Noong una, hindi niya alam kung anong nangyari. Pero kalaunan, naintindihan din ni Goyo ang sitwasyon. Sa bandang unahan, may 3 aswang na nakaharang sa daanan ni Mang Nathaniel. Habang sa likod naman, meron pang 2 nilalang. Mukhang alam nyo na mahina kayo kapag mag-isa. May sagot kagad kayo sa hamon ko. Pwes, tignan natin kung ilang aswang ang mapuputulan ngayon ng ulo. Wika ng manunugis. Tay, delikado yata si Mang Nathaniel, oh. Napakarami ng aswang na nasa labas. Nalaman na nila kaagad ang pakay ni Mang Nathaniel. Imposibleng malusatan niya pa ang mga aswang na yan. Kailangan niya na ng tulong, tay. Wika ni Goyo. Pero kagad naman itong pinigilan ng ama. Anak, naiisip mo ba kung gaano kadelikado at kalakas ang mga aswang na yan? Kahibangan kung lalabas ka para tulungan niyang dayo. Baka imbes makatulong, maging pabigat lang tayo sa kanya. Tugon ni Tatay Celso. Nag-aalala si Goyo. Wala man lang silang magawa. Sa oras na lumabas sila, walang makakapagsabi kung anong mangyayari sa kanila. O kaya naman biglang pasukin ang buntis sa tahanan
sa oras na buksan nila ang pinto. Ano? Wala bang maunang lumapit sa inyo? Paghamon ni Mang Nathaniel, patuloy lamang ito sa paghamon sa mga nilalang. Bigla na lamang umatake ang tatlong nasa harapan. Magkakasabay ang mga ito kaya hindi niya naiwasan ang pag-atake. Tinamaan ang manunugis at nagkasugat sa tagiliran, braso at binte. Kaya naman bahagyang bumagal ang kilos ni Mang Nathaniel. Kung gayon, gusto niyong siguraduhin mapapatay niyo ako. Pero hindi ko hahayaang mapatay ako nang wala akong naisasama sa inyo kahit isa. Wika ni Mang Nathaniel. Sabay-sabay na umatake ang mga aswang. Wala nang ginawa pa si Mang Nathaniel kundi tumayo sa gitna ng daan at tanggapin ang pagkatalo at kamatayan. Nagkamali siya sa pagiging padalos-dalos. Labis niyang minaliit ang kakayahan ng mga aswang. Ngayon, siya naman ang nahaharap sa kamatayan. Yuko! Wika ng boses sa manunugis. Kagad naman itong yumuko. Dalawa sa mga aswang ang mabilis na naputulan ng ulo. Kagad namang napaatras ang iba pang aswang. Aswang, sino ka? Anong pakay mo at bakit mo ako iniligtas? Tanong ni Mang Nathaniel. Tinitigan ito ng manunugis at nanlaki ang mga mata nang makumpirmang gabunan ang nasa harapan. Hindi naman tumugo ng nilalang at kagad na sinugod ang natitira pang aswang. Isa-isang humahandusay sa lupa ang mga nilalang. Wala silang nagawa sa liksi at lakas ng isang gabunan. Tay, may aswang na tumutulong kay Mang Nathaniel. Tignan niyo! Wika ni Goyo. Paano nga? Bakit kinakalaban ng aswang yung mga kalahi niya? Tugon ni Tatay Celso. Maraming Natigil si Mang Nathaniel sa sasabihin dahil biglang sumugod papalapit sa kanya yung gabunan. Halos maabot na siya nito. Ngunit biglang may dalawa pang aswang na lumabas at nagawa nilang pigilan ang gabunan. Mang Boy, tama na. Wala na mga dayong aswang. Tao na itong inaatake mo. Wika ng isang aswang. Boy, ikalma mo ang sarili mo. Subukan mong makiramdam sa paligid. Magagawa mong bumalik sa anyong tao kung makakaya mong maging isa sa kalikasan. Wika ng isa pa. Pilit pa din nilang pinipigilan ang gabunan. Halos maabot na nito ang leeg ni Mang Nathaniel. Unti-unting nagbalik sa anyong tao ang gabunan. Kasabay din ng pagbalik sa anyong tao ang dalawang aswang na pumipigil sa kanya. Halos lumuwa ang mata ni Goyo. Kagad napatakbo sa labas at nilapitan si Mang Nathaniel. Mang Boy, Mang Adan, anong ibig sabihin nito? Tanong ng binata. Sobrang nagulat si Goyo sa nasaksihan. Bukod sa mga mangkukulam na aswang na si Tandang Inosensyo at Mang Adan, ang gabunan pala na tumapos sa mga aswang. Walang iba kundi si Mang Boy. Mukhang panahon na, Boy, para malaman ng mga kababaryo mo ang tunay mong pagkatao. Bata, tama ang nakita mo. Mataas na uri ng aswang si Boy, na isa ring albularyo. Nakuha niya ito sa huling aswang na napaslang niya.
Nagawa nitong mailipat sa kanya ang bertud ng hindi niya namamalaya. Hindi naman niya yung ginusto. Wika ni Tandang Inosensyo. Napag-alaman ni Goyo na hindi talaga duwag si Mamboy. Ang dahilan kung bakit palagi itong tumatakbo kapag may kalabang aswang sa baryo. Dahil hindi niya kayang kontrolin ang katauhan sa pagiging gabunan. Sa oras na makakita ng aswang, kagad itong nagiging mabangis na gabunan at walang awang pumapatay ng aswang, maging ang mga taong nakapaligid. Kaya mas pinipili niyang magtago kesa mapatay ang buong baryo sa oras na magpalit sa anyong gabunan. Kaya din siya puno ng sugat noong isang gabi. Nauna na nitong lipulin ang buong grupo ng mga dayong aswang. Ngunit may ilan pa ring nakatakas. Yun ang mga sumasalakay sa baryo. Dito lang din nalaman ni Goyo na tinutulungan ng mag-amang Mang Adan at Tandang Inosensyo si Mangboy. Naging panatag naman ang kalooban ni Goyo dahil kilala niya si Mangboy. Hindi ito gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ng mga kabaryo. Napakalaki ng sakripisyong ginawa ng albularyo para maingatan ang mga kaibigan at kalugar. Kung maaari sana, Goyo, ilihim niyo na lang ang mga kaganapan ngayong gabi. Baka matakot nang magpagamot sa akin yung mga kabaryo natin eh. Wika ni Mangboy. Naunawaan naman ito ni Goyo, maging ng manunugis na si Mang Nathaniel. Nanatili itong lihim kahit hanggang tumanda na si Goyo. Walang ibang nakakaalam ng lihim ni Mangboy. Hanggang sa nagkaroon na ito ng asawa, mga anak, maging na mga apo. Patuloy pa rin niya itong ibinabahagi bilang kwento ng albularyong gabunan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.